Fire. Kasama ko po si Ate Marilyn Gubaton na isang matagumpay na negosyante sa aming lugar. Meron na po akong ilang katanungan sa inyo. Okay. Ano-ano po ang mga negosyo ninyo? School service at saka house rental. Ilang taon na po kayong negosyante? 12 years. 12 na ba? 2004. Ano-ano po ang mga produktong binibenta ninyo po? Wala tayong produkto, serbisyo. Serbisyo. Ang huling katanungan ko po, ano po ang mga dapat gawin at taglayin ng isang tao upang maging matagumpay sa kanilang mga negosyo? Okay. Katulad ko, kumbaga wala akong kursong tinapos na tungkol dun sa negosyo ko, kundi kumbaga parang experience lang. Dahil nung time na nag-aaral yung anak ko, lumipat ng Silangan, nakita ko na wala nag-school service dun sa eskwelahang pinapasukan ng anak ko. So, instead na ihahatid ko lang yung anak ko mag-isa, sayang naman dun sa krudo, di ba? In-offer ko dun sa school na kung pwede kami mag-provide ng service, pumayag naman sila. So, from 2000 until 2003, wala kaming prangkisa. 2004, dun kami nag-start na magkaroon ng franchise. Hanggang sa na-invite kami ng mga magulang na lumabas ng Diliman Preparatory, dun na nag-start yung pagdami ng mga pasahero, then dagdag ng sasakyan. Ang naging namin dyan, sipag at tiyaga, pakikisama dun sa magulang, tsaka kumbaga malasakit sa mga bata kasi takot yung magulang na ipagkatiwala yung mga anak nila kapag hindi nila kilala yung nagbibigay ng serbisyo. Kaya ang nangyari sa amin, dahil sa ganda ng serbisyo plus reputasyon ng mga tauhan, dahil ang driver nga nung umpisa asawa ko, bali hindi school na mismo ang nagbibigay sa amin ng pasahero kundi through referral. Yung pasahero namin na nasihan sa serbisyo namin, yun na rin nagbibigay sa amin ng mga bagong darating namin mga pasahero. Diyan na po tayo nagtatapos sa pag-interview po kay Ate Marilyn Gubaton. Salamat po. Okay.